Pero kahit ini-improve natin yung spiritual life natin, huwag natin kalimutan maging practical dahil ang ating buhay ay composed yan ng tatlong aspeto. Kahit tayo nandito sa church, hindi lang tayo spiritual, meron tayong soul at meron tayong body. Minsan, pinupokus natin lahat sa spiritual na nakakalimutan natin na wala pa tayo sa langit. Andito pa tayo sa planet Earth. Sa planet Earth and we still have a body. So matulungan tayo ng Panginoon paano magkaroon ng karunungan, i-approach yung ating practical life. Yun yung pinakamahirap sa spiritual eh. Paano mo siya gagawing practical? Ibig sabihin, paano mo siya mapapractice? Paano mo siya maa-apply? So let's all have a short prayer. Hallelujah, Lord. Thank you. Alam po namin this new year na umaten ang mga youth. Ito'y dahil meron silang gustong baunin na salita nyo sa buong taon. Establish us, Lord, and guide us. In Jesus' name, amen. So this is my title. And ayoko naman tong habaan kasi gusto natin magkaroon ng workshop mamaya. Okay? So let's get physical? No. Let's get practical. Alam niyo po ba na ang ating Panginoong Jesus ay natapos niya at na-accomplish niya yung kalooban ng Diyos at yung mission ng Diyos. Nabuhay siya dito sa lupa, nalaman po niya na ang misyon ng Diyos para sa Kanya ay ialay niya ang Kanyang buhay bilang handog sa kasalanan ng mundo, nating lahat. Kaya nga tayo nandito, nagtipon-tipon dahil ang Panginoong Jesus ang naging Diyos na tagapagligtas natin. At alam niyo ba, na ang plano ng Diyos sa Kanya ay natapos niya, nalakaran niya. Kaninang ganda ng kanta, sabi ni Angelica, until my last breath. Sa very end ng breath ng Panginoon. Ano sabi niya? It is finished. So, na-finish niya. Do you experience starting something, maybe a project or a task, and you don't finish it? Diba, nagsimula kayong maghalongkat ng mga damit dahil tutupin nyo. Tapos parang, natamad na ako. Pagkahawak ng cellphone, andun na lahat ng damit. Nakatenga na lang. Sino rito naranasan na magsisimulang maglinis? At naisip niya, lilinisin niya lahat, pero nalinis lang niya isang part kasi napagod na o kaya ayaw niya na. Hindi natapos. So baka ngayon, ito yung New Year's resolution natin, na kung ano yung mga sisimulan natin, ay dapat tatapusin natin. At ang Panginoong Jesus, isa sa magandang quality niya na dapat natin gayahin, youth, He's a good starter and He's also a good finisher. Everybody can start a good work, but not everybody can finish it. Magaling lang sa umpisa, simula. Tapos, ayawan na. Okay, another example, si Haring David. Pero bago siya naging hari, siya isang pastol. Nakatapak siya sa kanyang, saan ba siya nakatapak? Nakatapak siya sa kanyang destiny. Naging hari siya dahil nung bata pa lang siya, binasbasan siya ni Prophet Samuel na magiging hari to. Pero kinabukasan ba hari na siya? Kailan siya naging hari? Nung siya'y naging 30 years old. So sabihin natin, ang gap nun, 10 years plus. Maaari, 13 siya o 15 siya noon nung binasbasan. Basta, bata pa siguro sa atin yun. Kasi ilang taon ka na, gurang ka na ata, di ba? 20 plus na tayo eh. Pero siya, bata pa lang siya. Pero yung destiny niya, natapakan niya at nalakaran niya, kahit lumipas yung panahon, hanggang sa mamatay siya, isa siyang glorious king. Si Joseph, sa Bible, bata pa lang din siya. Nagkaroon siya ng panaginip na siya'y magiging dakila. Luluhuran at yuyukuan nga siya, di ba, ng kanyang mga kapatid. Pero kinabukasan ba nangyari yon? Hindi. It took him many, many years. Napunta siya sa pagkaalipin, binenta siya ng kapatid niya, binenta doon sa Ehipto, napunta sa bahay ni Potiphar, nagkaroon siya ng boss, naging empleyado siya, hindi nga empleyado eh. Kalipin, wala siyang mga karapatan kundi maglingkod. Napunta siya sa kulungan dahil siya ay, ano nangyari?
napagbintangan na nirape niya yung asawa ni Potiphar, which is hindi totoo, tumakbo nga siya. Yung asawa ni Potiphar ang may gusto kay Joseph, pero tumakbo nga si Joseph dahil alam niya mali yun at may takot siya sa Diyos. Gayunpaman, di ba? Kahit hindi siya guilty, nakulong siya. Dumating yung maraming panahon, nakalimutan siyang tao, akala ng pamilya niya, patay na siya. Pero dumating yung time, naluklok siya doon sa destiny niya, tadhana niya, at natupad yung mga napanaginipan niya na magiging dakila siya, magiging ruler and leader siya. At yung mga tao ay magbibigay ng pagpupugay at paggalang sa kanya. Kaya natupad yung panaginip na niyukuan siya. So itong mga taong ito, natapos nila, narating nila yung plano ng Diyos, narating nila yung mission nila dito sa buhay. So tandaan natin, lahat tayo may mission. Kahit man akala natin, aksidente tayo dito sa lupa, aksidente tayo na ating mga magulang, pero sa mata ng Diyos, walang aksidente. Kahit akala natin, hindi tayo nakapagtapos, wala na tayong mararating, pero hindi yung pagtatapos natin sa school ang magdidikta ng ating tadhana. So dapat makita natin sa Bible na maraming mga tao, dumaan sila sa kadiliman ng buhay nila, pero narating nila yung tadhana nila, yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay nila. Kahit, alam niyo yun, pasikot-sikot at napakaraming pangyayari. So naniniwala po ba tayo na bawat isa sa atin may plano si Lord? May mission kayo? Hindi lang kayo nabuhay para kumain, tulog, ano pa? Ligo, hindi na nga di ba? Kain, tulog, hanggang sa nakikita mo yung kain, tulog, tumatanda ka na. Parang wala kang napoproduce, wala kang nagagawa, wala kang natatapos, wala kang nararating, wala kang bagay na maipagmalaki. Kasi ang akala mo, mabuhay lang ay sapat na. Magtrabaho para kumain at matulog. Kinabukasan, magtrabaho para kumain, matulog. Paminsan, pumasyal. Paminsan, magbakasyon. Pero lumalaki, tumatanda ka na parang naka-question mo na, may lugar ba talaga ako dito sa mundo? Para saan ba talaga? Ako, ano ba talaga yung plano ng Diyos sa buhay ko? Or ako na lang ba magpaplano sa sarili ko? May mga pangarap ang Diyos sa atin. Meron siyang gustong mangyari sa buhay natin. Hindi man natin alam pa. Kaya ngayon, nasa quest and journey tayo na kung ganun lang kadali, di ba? Lahat ba rito, natulad kay Joseph na nakakapanaginip ng magiging ganun siya? Na magiging, halimbawa, napanaginipan ni Darwin na parang ilang beses na napanaginipan, magiging pangulo siya. Yung parang hindi ka makapaniwala. Kasi president, escort nga lang ako sa school. Di ba? Escort ng Muse, okay? Baka may mga ganon, pero I'm sure walang makakapagsabi na napanaginipan niya yung future niya. Kahit makapanaginip ka ng tao, pagkagising mo, di ka pa rin sure kasi malay mo, kaya mo napanaginipan dahil lagi mo lang siya iniisip. Oh, si Brian, meron bang sumagi sa panaginip mo na ano yung mission ng Diyos sa'yo o yung panaginip mo para kang si Superman na lumilipad na, di ba? Minsan weird yung mga dreams natin. Okay, dati nga nakapanaginip ako, nakasakay ako sa walis. Parang, ang saya-saya ako, lumilipad ako, pero ang weird. So yung mga nabanggit kong mga Bible characters, lahat sila. Ito yung mga inspiration natin na malaman natin yung plano ng Diyos at hindi lang malaman. Anhin mo kung malaman, hindi mo naman magawa, hindi mo masimulan, at hindi mo man matapos. Maaari yung iba sa atin, nakahakbang na sila sa plano ng Diyos, pero pasikot-sikot, ang daming nililikuan, at baka tumanda ka sa mundong ito, hindi ka makarating sa finish line. Gusto ba natin yon? Hindi natin marating yung finish line. Takbo ka ng takbo pero wala kang nararating. Ayaw natin yun. Dahil na sa mga running era natin, di ba? Gusto natin na meron tayong nararating in our physical life and spiritual life. Alam ko na gusto nyong sumunod, gusto nyong mag-follow sa kalooban ng plano ng Diyos, but somehow,
clueless tayo, ignorant tayo kung ano ba talaga yung hinanda ng Diyos para sa atin. Alam lang natin, may hinanda ang Diyos na plano future sa atin. Hindi lang natin alam kung ano yun. Di po ba? Gusto ba natin mamatay tayo na hindi pa rin natin alam? Ayaw natin yan. Kaya ngayon matututunan natin kung paano natin malalaman, malalakaran, mararating, at matatapos kung ano ba yung future na hinanda sa atin ni Lord. Nung mga bata tayo, nursery ka pa lang, tinatanong ka, anong gusto mo maging paglaki? Pag lalaki, gusto nila maging police. Pag babae, gusto nila maging nanay. May mga nakakapanood kasi ako ng ganun eh. One day, gusto nila maging o diba, housewife, teacher. Ngayon na lang yan. Pero nakikita nyo ba, napapunta na kayo doon? O, di ba? Minsan nasa crisis tayo ng buhay. Ano bang course? Ano bang kurso? Yung kukunin ko. Meron bang dumaan doon? Yung kahit paano nalito siya. Kung ano yung kukunin niyang degree. Kahit nga sa pagpili pa lang sa Angel's Burger, di ba? Paano kayo pipiliin ko? Yung Hungarian o yung footlong? Hirap na hirap tayo kasi di natin alam eh. Paano pa yung future? Okay. So, this is the secret. Hindi ko pa man masabing, alam ko na yung calling na God, pero kaya ko ito sinishare dahil from the Bible and sa pagsunod natin sa Bible, nakakakita ako ng hint kung ano yung plano ng Diyos para sa akin dahil yung iba alam nila, nung bata ako, may mga pangarap akong marating. Gusto ko mapunta sa media. Gusto ko maging artista nung bata ako kasi feeling ko yun lang yung kaya kong gawin eh. Umarte. Hindi ako magaling sa math, hindi ako magaling sa ganito, hindi ako magaling sa organization. Hindi ko kaya yon. Kaya feeling ko, umiyak ka. Yun lang yung kaya kong gawin. Yung umarte, magkabisado, yun. Dahil na dun ko nalaman sa sarili ko na hindi ako matalino, kaya lang ako na-honor kasi ang galing kong magkabisado. Kabisado ko yung mga sagot. Minsan sa computer, nakikita ko sarili ko eh, tinuturuan ako ng asawa ko, tinuturuan ako ng kapatid ko. Pero hindi ko siya naiintindihan, kaya ako siya nagagawa kasi nakakabisado ko yung ano yung pipindutin. Tapos pag pinindot mo yung file, punta ka sa preference, hindi ko siya magets pero kabisado mo kung saan ka pupunta. So, kaya ako naisip na yun yung future ko dahil yun lang yung alam kong kaya kong gawin. Pero ngayon na tumatanda tayo, lumalaki tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, na-enlighten tayo na, may lugar pala ako sa mundong ito. Kaya ko pala magsalita. Nilagay pala ako ni Lord sa music. Pero nung bata ako, totally clueless. Ang alam ko lang, maging artista kasi yun lang yung kaya kong gawin. Bumarte. Ngayon, salamat sa Lord, hindi ko akalain na mapupunta ako sa music. Hindi ko akalain na tutugtog ako dahil wala akong alam sa music kahit pagpapiano, paggitar, pagkanta, namulat lang ako, late na. 13 years old na. Di ba yung mga singer, minsan 3 years old kumakanta na sila. So we never know. Kaya please, be excited. Kasi minsan yan lang yung alam nyo, ito yung kaya kong gawin, so ito yung magiging future ko. Ito yung kaya kong gawin, so ito yung tatahakin ko. Pero pag binigay mo yung sarili mo kay Lord, isusurprise ka niya eh, na dito pala ako tinawag ng Diyos. Nakala mo hanggang pang Pilipinas ka lang, mahina, pero hindi mo alam, tinawag ka ng Diyos na one day makarating ka ng Japan. Makarating ka ng Switzerland. Natatawa ka, di ba? Kasi parang paano? Pero ma-surprise ka one day. Malay mo, di ba? Makapangasawa ka ng hindi mo alam eh. Yung isip natin, limitado. Pero ngayon, makita natin yung sikreto ni Jesus, David, tsaka ni Joseph, kung paano sila nakarating sa tadhana nila. Nakarating na ba kayo sa tadhana nyo? Parang iba yun ah. Parang iba pa yon. Siyempre, ibang journey yon, yung taong tadhana. Pero ang nakakatuwa si Dexter, ganun talaga. Pag papasok ka sa relasyon, dapat sure ka. Kasi maraming lalaki, hindi niya alam, manliligaw siya, pero aatras siya.
Okay, balik tayo sa tadhana. Okay. Ibang tadhana yon, pero sana hindi muna yun yung isipin natin. Kasi iba nag-aaral pa. Katulad ni Dexter, nag-aaral pa. Okay? At yung tadhana is yung parang platform mo, yung dito ka masaya, na-achieve mo to, dahil andito yung skills mo, may napoproduce ka. Okay. So, unang-una na kailangan mong malaman para malaman mo yung plano ng Diyos is you need to first know your identity and where you belong. Alam mo, kung bakit hindi natin alam yung tadhana natin? Kasi unang-una, hindi natin kilala yung sarili natin. Bakit hindi natin kilala yung sarili natin? Dahil hindi natin kilala kung sino yung nag-manufacture at naglikha sa atin. Yun lang kasi yung tanging paraan eh. Kahit tanungin mo yung magulang mo, hindi nila alam kung ano yung para sa'yo. Kahit may gusto silang marating mo, hindi nila alam kung ano yung mga composition mo na ano bang gusto nito, ano bang mga talento nito. Baka mamaya, alam lang nila, matigas ang ulo mo. Pero hindi nila alam na, ay, may kakayahan pala tong kumanta. Di ba minsan sa pamilya natin, hindi tayo kumakanta sa harap nila, hindi tayo sumasayaw sa harap nila, pero makikita mo, yung tao na yun, pag nasa CR, kanta siya ng kanta. Kaya huwag niyong tanongin yung magulang niyo dahil baka hindi rin nila alam. Tatanungin niyo ba yung kaibigan niyo? Hindi. Dahil konti lang din yung alam nila sa buhay niyo. Pero maganda dyan, malalaman mo yung identity mo pag nakilala mo kung sino yung naglikha sa'yo. Kung kanino ka galing. Hindi ka pupunta sa forest para hanapin si Caesar o kaya yung unggoy na, uy, ikaw yung ano ko, nakaraan ko. Ano ba ang kaya natin gawin? Hindi, di ba? Hindi tayo nang galing sa unggoy. Kahit mukha mo, joke lang. Hindi tayo nang galing sa unggoy. Galing tayo sa pagkakalikha ng Diyos. Kaya magbasa man tayo ng mga creation, kung saan galing, Charles Theory. Ay, tama ba? Hindi. Tama, Charles Darwin, di ba? Darwin's Theory, Samuel's Theory, o kung ano-ano mga theory, makikita mo ang Bible pa rin ang pinaka-practical na mas kaya kong maniwalang nilikha ako ng Diyos kesa nanggaling akong unggoy. Mas kapanipaniwalang may naglikha sa atin. Dahil sabi nga nila, kung galing tayo sa unggoy, sana yung mga unggoy ngayon, nag-e-evolve na rin. Tao na din. Diba? Pero hindi. Tsaka tayo, nasa process pa rin ng evolution. Maging ano na tayo, siguro iba namang nilalang. Okay? Kasi may evolution eh. So tuloy-tuloy lang yan. Hanggat buhay ka, nag-e-evolve. Ewan ko kung meron bang hangganan ng evolution. O parang o baka makita mo sa katabi mo, uy, kinulang ka sa evolution. Hindi. So, lahat tayo, mas kapanipaniwalang nanggaling tayo sa pagkakalikha sa atin ng Diyos. Scientifically, God created, di ba, as through, in the Bible, Adam and Eve, hanggang sa nagkanak sila, hanggang sa dumami, naging populated, overly populated na. That's our identity. And where we belong, di ba? That's, mahirap din to. Saan ba ako belong na grupo? Sa K-pop, sa P-pop? Hindi mo alam eh. At kung ano mga group. Pero, ang Panginoong Jesus, bago siya naglingkod sa lupa, nagpagaling, gumawa ng mga himala at milagro, alam nyo, nung binautismuhan siya, may narinig na boses doon at sabi sa boses, ito ang aking anak, ako'y nalulugod sa kanya. Diba? In the Bible, this is my beloved son. So, Jesus knew, He is the Son of God. Let's look at ourselves, our identity. Are you a man? Are you a woman? First of all, accept that. Be happy with that. And find your identity in the Lord. Am I a student? Am I a career person ngayon? Or am I a husband or wife? Pero siguro, wala pa sa atin, dahil nasa youth nga tayo. Pero tanongin sa sarili mo ngayon, nasan ka? Estudyante na, sa school ka ba? Or ikaw ay nandito ka na sa path ng pagtatrabaho, pagbibuild up mo ng buhay. Kasi mamaya, isip tayo ng tadhana natin, pero
yung mga libro natin na dapat sagutan, hindi natin nasasagutan. Na lumilipad na yung ating mga iniisip at hindi natin alam na yung present natin ngayon na estudyante pa pala ako. Tatapusin ko muna yung mga dapat kong tapusin bago ko isipin yung buong buhay ko sa kinabukasan. Minsan nalilito tayo kasi yung confusion nanggagaling yan sa pagiging ignorante natin. Kulang tayo sa knowledge at napakarami nating na-absorb na information. Kaya minsan siguro nagkakaroon ka rin ng pagdududa sa faith mo. Kasi ang dami mong nabasa, ang dami mong narinig, ang dami mong napanood na, oo nga no, totoo kaya? Bigla ka nagtanong na, totoo kaya talaga na may Diyos? Yung parang, limbawa, nagsusong lead ka, nagbaback ka, uhaw na uhaw ka at puspos ka ng Panginoong Jesus. Pero dahil mix up na yung mga information na napapakinggan mo, bigla kang napapatanong na, totoo bang may Diyos? May mga ganong confusions tayo. Pero ito yung mapapayo ko sa inyo, maging established tayo sa truth. And this one thing I can say about the truth. Kaya siya truth, makikita nating truth ang isang bagay because there are imitations and deceptions. Halimbawa, a 100 peso bill. Magkakaroon ba ng 25 peso paper? Magkakaroon ba? Walang ganon, di ba? Kaya ang ini-imitate nila, yung meron, yung totoo, which is a 50 pesos or a 100 pesos. Pero sinong taong gagawa ng 25 pesos paper at sabihin sa'yo na, totoo to. Hindi ka maniniwala kasi there's no such thing. Walang 25 pesos na papel. Meron 20, 50, 100, o baka 200 nag-e-exist pa baka sa bulsa nyo meron. So we know there's the truth because so many deception. Because there's so many imitation. At among the imitations, there's one truth. Magkakreate ba yung mga branded ng kakaiba at sabihin na nagtitinda yung luxury ng ganito? Di ba kukopyahin niya kung ano talaga yung nag-e-exist? Yes? Yes, so this year, sabi ni Bishop, year of established. Let's be established first in the truth. Merong nagtatrabaho sa bank somewhere sa ibang bansa at sinare niya sa kanyang kamag-anak na, alam mo, sa aming mga nagtatrabaho sa bangko, hindi namin inaaral yung mga imitation o yung mga peke. Ang tinuturo sa amin is yung katotohanan, yung totoong papel, yung totoong pera. Para pag narinig namin yon, nakita namin yon, nahawakan namin yon, yun yung magiging basehan namin para malaman yung mga peke sa totoo. So, hindi sila nag-aral na ito yung peke, ito yung mga peke, ganito yung texture nila. Hindi, ang pinokus nila, paano hawakan yung totoo. So, ganun din tayo. Para hindi tayo ma-mixed up, magpaka-establish tayo sa katotohanan. And we know there is only one truth. There cannot be another truth. Isa lang yung katotohanan. Kahit naman sa korte, di ba? May nangyaring mga senaryo. May dalawang na-involve. Iba sasabihin niyang narrative, iba sasabihin ito. Pero hindi pwede sabihin ng isa, this is my truth eh. Ito yung totoo para sa akin eh. Hindi ko ginawa yun. Sasabihin ng isa, ginawa mo yun. Yun yung totoo din sa akin. Di ba? There's no such thing. Parehas kayong may narrative, but there's only one truth. So tayo mga youth, ganun ang gawin natin this year. Maaari kaya tayong confused because we are reading the Bible and listening to other materials na nagpo-produce ng kasinungalingan. Nagbabasa ka ng tadhana mo sa Bible pero nagbabasa ka din sa dyaryo, yung hinahanap mo kung mamalasin ka ba ngayon o saswertihin ka. Nagpe-pray ka kay Lord pero nagsusuot ka rin ng mga lucky charms. Hindi mo na alam wait lang. Akala mo, pagiging sigurista yon pero ang totoo, ikaw yung unang-unang hindi sigurado. Kasi ang dami mong dinedependehan. Kaya ngayon, hanapin nyo yung katotohanan. Hanapin nyo ang Panginoon. Magpakalalim po tayo doon. And iwa-wash out ni Lord yung mga confusion sa atin. Okay? So that's the first thing. If I want to know the plan of God for my life, the wonderful plan of God for my life, I need to know my identity and where I belong. And where do you belong? You belong to God. Kahit maraming pumapasok sa isip mo na salbahe ka, masama kang tao, masama kang anak, the truth is,
you belong to God. You belong to the love of God. Walang isang tao dito na hindi na siya kayang mahalin at patawarin ng Diyos. Kaya yun yung katotohanan. Pag lumapit tayo sa Panginoon, naging totoo tayo, humingi tayo ng tawad, hinanap natin ng Diyos, agad-agad, di ba? Ang tingin sa atin ng Diyos, hindi dukha, hindi alipin, kundi anak. Okay? Anak ng Diyos. Okay? So pangalawa, if you want to know the wonderful plan of God, do the next thing. We want to jump the process. Step 1, step 2, step 3. Ayaw natin gawin ng mga steps na yon. Gusto natin tumalon na kaagad sa proseso. Gusto natin advance na kaagad. Sino ba naman kasi gustong umakyat sa stairs and ladder of success kung gusto nating makatalon na kaagad? Ayaw natin. Hindi natin ino-honor yung process natin. Gusto natin ganito kaagad yung mangyari sa buhay natin. Alam niyo po, na-reveal po kay Jesus ang plano ng Diyos Ama nung sinunod ni Jesus yung mga kailangan niyang gawin. Kung ano yung kailangan niyang gawin that day? Magpapabaptize siya. Nung nagpa-water baptize siya kay John the Baptist, narinig niya yung boses ng Diyos. And then the next day, maghimala ka. And then the next day, lumakad ka naman sa ibabaw ng tubig. And then the next day, ito naman yung gagawin niyang miracle. You know, you take your life one step at a time. Ang gusto natin, malaman natin kaagad yung kabuuan. I hate puzzles. Do you like puzzles? Some like it. I don't like it. Kasi parang, ano ba? Pusong ba ito talaga? Parang magigigil ako na parang, ano ba to? Kaya, parang never akong bumili ng puzzles. Isang beses niregaluhan kami ni Papa ng X-Men na puzzle. Grabe, sobrang laki niya. Hindi ko alam kung nabuo namin yun. Tapos ang liliit ng puzzle. Nakakatamad. Kasi ano yung unang-una mong ilalagay, di ba? Tapos puro black yun. Kasi parang yung mga X-Men lang, yung mga mutant yun nandun. Siyempre, ang daming black na background. Nakakatamad. Kasi talaga, in life, we hate taking things one step at a time. Gusto natin maayos na. Kaya nga, kinakain natin instant. Kukuha tayo ng pagkain, di ba? Ima-microwave natin kung may microwave. Ayaw natin maghiwa ng bawang, tas sibuyas. Tapos ganito naman. Gusto natin, pagkaano natin, kain na kaagad. Siguro kumakain kayo nung nanginginig na kayo sa gutom. Kaya kain na kaagad. We don't enjoy preparing things. Gusto natin yung output na kaagad, yung product na kaagad. Pero yung ikaw gagawa sa simula, ayaw natin yun. Alam nyo, minsan na-overwhelm tayo ng gusto nating gawin sa future at yung mga magagandang bagay na gusto nating ma-accomplish. But what God wants is for you to do what is already in front of you. Meron akong share na may nagpe-pray siya, Lord, what do you want me to do? Tapos nagliwanag yung lababo at pinggan. Ayan, anak, maghugas ka. Kasi di ba minsan, gusto natin yung mga wow, mga amazing things. But we don't want the boring, everyday things na ginagawa natin. Si Jesus, He followed step by step. And every step na tinatahak niya, doon nagkakaroon ng liwanag. Gusto natin, andito pa lang tayo, magliwanag na lahat ng landasin eh. Pero minsan kasi, magliliwanag lang yan sa bawat hakbang mo. Pag nagawa mo na yung hakbang mo, hakbang ka ulit, makakita ka ulit ng liwanag hanggang sa hindi mo namamalayan na may nararating ka na pala. Tama ba? Kapag estudyante, ano bang prayer ng estudyante? Lord, sino kaya yung para sa akin? Nakala mo naman bukas, ready na siyang magpakasal. Di po ba? Pero lahat tayo, sumagi na sa isip natin yan. Di ba? Kaya nga tayo pumapasok sa school dahil sa crush eh. Naranasan na ba yan? Pero di ba minsan, nagre-review ka, tapos may ka-text ka, hindi naman tayo against sa relationship, pero ikaw na mismo makikita mo na ano yung mga kailangan mo ma-accomplish as a student eh. Siyempre sana,
wag sana na estudyante tayo tapos dahil sa mga maling decisions natin ay napabayaan natin yung mga dapat nating ma-accomplish. Lalo na ang bilin sa atin ating mga magulang ay makapagtapos tayo. Yun, kahit ang magulang gusto niya, nakikita kang may natatapos. Na anak, hindi mo man matapos yung mga hugasin. Makapagtapos ka lang sa pag-aaral. Mahalaga talaga, natapos mo yung sinimulan mo. Kaya nararapat ba ng isang estudyante, ang focus niya ng paghahanap at prayer ay yung mapapangasawa niya? Tapos nag-no siya. Nag-no si Dex. Kasi, alam mong marami ka pang kailangan gawin. May research paper ka pa. May thesis ka pa. So I think it's wise na isasantabi muna natin kung ano man yung future na para sa atin kasi may oras para dyan. At pag andyan na yan, pakasal ka na. Okay? Sobrang curious and excited ka pero nalilito ka dahil inaantay mong sagot ng Diyos. Ang sagot ng Diyos ay gawin mo muna yung nasa harap mo, which is to study and study with your best. Study with your all. Okay, ito honest and real talk. Yung mga nakagraduate or siguro yung mga young pro na, yung may professional na. Tatanungin ko kayo ng real talk Dumating ba sa time na kahit papano, nagsisi kayo dahil hindi nyo napag-aralan to ng mabuti nung estudyante pa lang kayo. Hindi kayo nakinig nung tinuro yung algebra, kaya ngayon, wala kang alam sa math. Hindi ka nakinig nung tinuro yung mga grammar, kaya hindi ka makapag-apply sa foreigner dahil takot kang mag-English, dahil nung English subject nyo, hindi ka nag-aaral mabuti. So, may sumaglit ba sa isip nyo na nagsisi kayo? Tamo? Biglang ganun Kasi, kahit ako Di ba? Parang dapat pala nakinig akong maigi. Wala Ay, naisip ko nun, si crush. Tapos, pag crush ng kaibigan mo, hindi ko na pwedeng crushin. Di ba? May mga crisis sa crush na parang nag-aagawan ng crush. Dapat pala nag-aaral ako ng maigi nun. Okay. Tama ba? Estudyante, taas kamay. Rab. Kael. Nax. Okay lang yan, guys. Another estudyante dito. Yun. Si Wela pala. And, sino pa? Nag-aaral ka pa, Cherry? Okay. Ayoko na. Hindi na lang po. And then, lastly, tama ba? Do the next thing. Gawin mo, ano yung next thing mong gagawin, princess? What's the next thing na nakaantay sa bahay o sa schoolworks? Ano yun? Essay paper. So, kung tatanong ka sa Diyos ko, ano yung dapat mong gawin sa future? Yun, essay paper. Pag nagawa mo na, meron ka ulit, hanggang sa may kita mo, humahakbang ka na, nakagraduate ka na with honors. Hanggang sa may magandang career ka na, you keep doing the next thing. Mabilis lang ang isang taon. Ito, bukas Christmas na. And then lastly, maging mabuti tayong katiwala ng meron natin. Be a good steward of what you have. Maging mabuti kang katiwala. Nahahandle mo ba ng maigi yung meron ka? Kasi gusto natin kaagad big. Big salary, big baon. Gusto natin kaagad maganda, malaki. Pero yung maliit, iniitsapwera natin kasi konti lang yan, maliit lang yan, Lord. Promise, pag binigyan mo ako ng magandang future, gagalingan ko, babaitan ko. Pero sabi ni Lord, paano mangyayari yun? Yung buhay mo nga ngayon, hindi mo maayos. Kasi nga sabi sa Bible, di ba, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Lord, promise, kapag nagkaroon ako ng malaking sahod, ayusin ko talaga yung pera ko. Hindi na yung kung saan-saan napapadpad. Hindi ko na yung kung saan-saan sinasayang. Yan. Sometimes this is the wise thing to do. Yung maging mabuti tayong katiwala sa kung anong meron tayo ngayon. At kung ano yung kailangan natin gawin ngayon. Example natin si David. Si David, katulad ng sinabi ko po, di ba? Pastol siya. Bago siya naging hari siya 30 years old. Pero nung pastol siya, para kabataan lang siya. At alam nyo, yung tupa na inaalagaan niya, hindi niya nga yun tupa Hindi sa kanya yun. Sa tatay niya yun. Hindi niya yun binili.
Di ba minsan inaalagaan natin kapag pinaghirapan natin. Pero pag hiniram lang natin, bahala na yan. Di naman akin yan eh. So si David, maaari, bilang tao, na-curious din siya sa kinabukasan niya. Pero ginawa niya kung ano yung pwede niyang gawin at the present moment bilang pastol. Hindi siya yung, nung nireveal ni Lord, yung future niya sa pamamagitan ni Prophet Samuel, pagiging hari, still, nagpatuloy siya sa kung ano yung kailangan niyang gawin. Laban, sige, lumaban siya sa mga masama. Hindi niya yung palaging pinapantasa tsaka laging, ako yung susunod na hari. Alam mo ba? Ako yung magiging hari. Wala nga eh. Ginawa lang niya. Naging pastol siya, naging warrior siya. Ginalingan niya kung saan siya napadpad. Kung saan siya napunta. Si Joseph, nagkaroon ng panaginip. Kaya ba niyang tuparin yon? Hindi. Wala siyang kakayanan tuparin yun. Di niya nga alam paano mangyayari yun kasi mga kapatid niya, kuya niya eh. Sa isip niya, hindi to yuyuko sa akin. Ako siguro yuyuko sa kanila. Sige kuya, kunin yung tubig. Sige kuya. Pero kuya ko, yuyuko sa akin. Hindi niya alam paano niya ma-make come true yung dream niya. Ang ginawa niya is yung kaya niyang gawin at the very moment. Nung napadpad siya sa bahay ni Potiphar, sige, maglingkod kahit naging alipin siya. No, sa kulungan, sige, maglingkod kahit nakakulong siya. Dumating yung time na narating niya yung tadhana niya. Si Moses, alam niya, nararamdaman niya, tinawag siya ng Diyos maging leader. Pero ginawa niya yun sa sarili niyang paraan. Diba? Nakapatay siya ng Ehipsyo. Kala niya yun yung paraan para maging leader eh. Kaya tumakbo siya sa takot hanggang sa dumating yung araw dahil tapat siya sa Diyos. Ang Diyos, kinatagpo siya, binalik siya sa pagkatapos na, sige, bumalik ka sa Egypt, iligtas mo yung mga kapwa mo, tinatawag kita maging leader. Basahin natin itong Luke 16 verse 10. Sabi rito, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. So kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin tayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. At ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sa kagamitan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? So si Lord, lagi siya nagsisimula sa maliit. Tingnan ko nga. Pag pumalya tayo, paano tayo bibigyan ng malaki ng Panginoon? Kasi sa maliit na nga lang, hindi pa natin maiayos. So ano yung kailangan kong ayusin? Ano ba yung mga resources natin? We have time. Mapagkakatiwalaan ba tayo sa meron tayong oras? We have finances. Diba? May mga pera na tayo. May young pro, may mga kumikita na, nagtatrabaho na, may mga baon. Possessions. Meron tayong mga gamit. Kahit bigay lang sa inyo yan ng magulang nyo. Ano ba, yung sapatos, hindi nyo gusto. Paglilikpitin nyo ba, gaganunin nyo na lang? Bahal na masira. Maganda nga masira para makabili ulit ng bago. Yung hindi tayo maingat sa gamit. Kasi siguro marami tayong pamalit. Pero mahal na rin ang mga gamit ngayon. Hindi tayo masinop. Health. Yan. Ang ating katawan, hindi to sa atin. Galing to sa Diyos. Kaya masasabi mo bang inaalagaan mo yung katawan mo? Masasabi ba natin mabuti tayong katiwala sa katawan na binigay ng Diyos sa atin? Sa faith. Anong ginagawa natin sa faith natin? Pinapalago ba natin? Or parang, andyan naman lagi si Lord eh. Liligtas naman ako lagi ni Lord. Mahal naman ako ni Lord kahit anong gawin ko. Yung parang, minamaliit mo lang yung faith mo imbis na kunin mo yung mga pagkakataon na pwede mong makilala ang Panginoon at lumalim pa. Yung mind natin, napaka-powerful ng mind natin. Sa natin ito ginagamit sa pag-iisip ng mabuti o ng masama. At yung mga skills natin. Nag-i-improve ba tayo sa mga kaya nating gawin? Sa mga capability natin? Yung iba sa inyo magaling sa arts, mag-drawing, sa music, sa math, sa administration, sa computer. Na pwede niyong magamit one day
sa benefit ninyo. Para pagalingan na ngayon. Alam nyo bakit? Ang dami ng tao eh. Kaya kung mag-a-apply kayo, akala nyo kayo lang yung nag-a-apply? Naku po, nakapila ang mga nag-a-apply. O ngayon, tatanungin tayo, why should I hire you, Jeremiah? Di ba laging ganun ang tanong? Bakit ikaw? Meron ka bang masasabi pag tinanong ka na out of 300 na nag-apply, bakit ikaw yung i-hire ko? Uy! Basta, experience lang. Huwag na natin kung saan, okay? O, di ba? Meron ka bang masasabi na talagang yung skills na to, hasa na to sa akin. Hindi, meron nga sinabi sa akin yung asawa ko na, limbawa, kung gusto mo ng malaking sahod, kailangan mapunta ka sa minority o sa rare na kaya ka nila kukunin kasi 10% lang ng tao yung kayang gawin yung ginagawa mo. At yung ibang percentage, kaya nilang, maraming kayang gumawa nun. Gawin mo sarili mong rare. Paano kaya? Gawin mo sarili mong unique. How? Skills. Ang skills. Kaso kung puro, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa time, sa possessions, at sa kung ano-ano man, kahit sa health natin, paano natin matitrain yung skills natin? Halimbawa, ikaw, Sam, di ba, you are an accountant. Ang dami-daming accounting eh. O bakit ikaw? Kasi patuloy ka pa rin nag-aaral. Nagpatuloy, hindi ka na humihinto. Di ba sa pag-update ng skill mo, ang tawag nga nila doon ay upskilling. Kaya tayong mga youth, akala natin happy-happy, aral-aral, graduate, tapos na. Pero hindi natin alam, napakaganda ng oras natin para mag-aral. Kasi darating yung time, pag nagkapamilya tayo, nagkaroon tayo ng anak, masisingit mo pa ba yung pag-aaral, pag-i-improve? Hindi, kasi bumubuhay ka ng pamilya. Ang gagawin mo na lang is ma-survive. Pero ngayon na marami tayong time, ilista mo yung mga skills mo para pag kinailangan mong trabaho, hindi ka ganong matatakot kasi I can do that, I'm capable in doing that. I know how to do that kasi yung time na meron ka, hindi mo sinayang sa pagti-TikTok o pag kung ano-ano lang, naglaan ka rin para mag-train sa sarili mo. So, I want you to watch this video. This is a short video. Okay. Let's watch this. The dots on this screen represent an adult life in months, assuming a life expectancy of 90. So if you're 18 years old right now, this is an optimistic estimate of the months that you have left. About a third of that time is going to be spent sleeping. On average, 126 of those months will go to school and your career. About 18 will be spent driving, 36 cooking and eating, 36 doing chores and errands, and about 27 in the bathroom and taking care of personal hygiene. So that leaves you with 334 months. The average 18-year-old in the United States is on pace to spend 93% of their remaining free time looking at a screen. That is not counting time for school. Hindi. Pinakita dun sa graph na as an 18, hindi ko na mag-insele. As an 18-year-old, ang dami mong na-consume na time mostly sa tulog, sa cooking, sa hygiene. Pero yung natitirang maraming time sa Amerika daw, yung 18-year-old, mostly ang ginagawa nila sa time na yun ay screen time. Okay, sana kung sa cellphone ay nabibuild mo yung asset mo na kumikita ka, nagiging skillful ka kasi di ba kailangan na rin natin technology. Pero hindi. Siguro, scroll lang. Scroll up, scroll down. Like, bash, scroll up ulit. Ganun lang. Sayang, di ba? Darating yung time, hindi na sila 18-year-old. Magkakaroon na sila ng family and hindi na natin mababalik ang oras. Yan yung hindi mo mababalik. Hindi mo na mababalik ang nakaraan. Kaya,
Hindi natin sinasabi rito na wag na tayong mag-screen time dahil imposible yun. Pero I challenge you, is that the life you want to build and you want to establish? A simple, ordinary life na kung ano na lang meron, or I want the best God prepared for me. Kasi I feel I have many things I'm able to do. Hindi ko man siya nahahasa, na-improve, pero parang ang dami kong pwedeng gawin. Lahat yan parang binhi na kapag inalagaan mo, bubunga, gagaling ka, huhusay ka, kaso hindi tayo nagsisimula. So paano natin matatapos to kung hindi nga tayo nagsisimula? So maging mabuti tayong katiwala. Tatlo lang yan, di ba? Find your identity in God, who and where you belong. Do the next thing. Alam ko nakaka-overwhelm ang future, but just do what in front of you, and tomorrow is another day. And third is, be a good steward. Everybody has time, right? Everybody has finances. Maliit man yan, kahit 20 pesos man yan. Everybody has possessions. Everybody has a body, may katawan, may faith. Maaring iba, malaki na yung faith niya. Yung iba naman, maliliit pa yung faith niya. Everybody has, meron tayong brain. May laman man yan o wala. Pero meron tayong brain. Ibig sabihin, kung wala man tong laman, may capacity na magkaroon. Meron tayong skills. Akala mo lang, wala. Pero kasi alam mo, hindi ko kayang kumanta, hindi lang naman pagkanta ang skills eh. Ang dami-daming skills. Pagluluto, hindi lahat nagigets ang pagluluto pero yung iba, parang instinct na lang nila na itong ano na to, pag natikman, pag natikman yung pagkain sa restaurant, parang alam ko na, meron to sibuyas. Parang si ratatouille no? Meron tong paminta. Meron tong rosemary. Okay? So, dun tayo sa finances. Ito yung mga tanong. Am I saving up or squandering? Do I focus on giving or hoarding? Yung finances ko ba, is it managed or mishandled? Mamaya may workshop time, binibilisan ko lang. Materials, yung possession natin, do I keep it or neglect it? Masinop ba o burara? Are my things organized or cluttered? Health. Sleeping early and complete o lagi nagpupuyat? Eating vegetables, healthy? Yes. Eating junk food and colored drinks? Movement? Active ba tayo? Faith? Am I part of the community? Or am I used by God? Or my relationship with God? Mind? Ang isip ko ba ay disiplinado or idle? Ibig sabihin yung parang, okay? Knowledgeable ba or mostly ignorant? Are you knowledgeable? Yung may alam? Kasi iba na ang may alam. Or mostly ignorante tayo. Halimbawa, pag napunta tayo sa machine, ano kaya to? Or kahit pa paano, nag-aaral kayo sa internet ng NatGeo. NatGeo talaga. Ang daming educational Baka nasa Miss Rachel pa rin kayo. Okay. Yung mind ba natin, humble or arrogant? Yung hindi man nagsasalita pero sa isip natin, wala ito. Kala mo humble tingnan pero yung isip, wala ka pala eh. Wala ka pala eh. Or humble. Or criticizing or appreciating. Magtakatanggap ng regalo, ay thank you, pero sa isip mo, anong gagawin ko rito? Ano kaya, thank you. Meron na ako nito eh. Dapat nga red eh. Sabi ko sa kanya dati, red. Tapos pink yung binigay. O diba? Sa isip isip. Siyempre, hindi mo masasabi. Baka masampal ka pa. Binigyan ka na nga, reklamo ka pa. Okay. Skills. Am I practicing or am I lazy? Am I practicing my drawing skills? Ano yung mga skills? My administration skills, accounting skills, or lazy? Am I improving or degrading? Yung kinakalawang ka na ba or nag-improve ka ba? Am I adding up my skills? Yung dating hindi mo skills, naging parang nag-update ba kayo ng resume nyo kasi nadadagdagan ng skills o nagbabawas, ay, hindi ko na to kayang gawin, delete, delete, delete. Or slowing down.
Okay? So, can you bring out your phone? It's just short. Pero yung mga kailangan umuwi, pwede na umuwi. Bye-bye. Okay, this is just a short workshop. Stewardship scale. Okay. Circle one number for each area. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, pabaya, neglecting. Uy, maging honest tayo dito, ha? Kasi niloloko lang natin ang ating sarili kapag hindi. Pero ngayon tapusin mo natin yung ating Youth Connect para magano tayo sa live. Thank you so much for all those who watched the live and see you sa ating Youth Connect party. Bye-bye, Youth Connect Live.